Hello mga kabasket. Good afternoon po sa inyong lahat. October 8, 2023 at silipin natin uli yung ganap or yung update dito sa ating pipino. Okay, ito po ay unang beses kong magsubok ng pipino na magtanim dito sa ganitong structure. And ito po ay isinuko sa seedling tray noong ano ba yung 8/26, no? July 26. Ngayon po ay ika-ano niya 26 plus plus 5, no? Ano na nga ba, anong araw na ba, 43 days na po niya ngayon. Yan, ito na po yung itsura ng 43 days na pipino. At sa oras po na ito, sa araw na ito, magkakandak po tayo ng inspection. Okay, so ito po yung aking routine. Pag nag-i-inspect po ako, tinitingnan ko po muna yung yung kabuuang itsura ng ating pipino. Meron bang something, meron bang natutuyo, meron bang kakaiba sa kanyang mga talbos, para po sa tip burn dahil napakainit, may mga kakaibang sakit pa. So malayo pa lang nakita ko na kaagad may namumuti doon. So obviously po meron po tayong powdery mildew problem. Ayan, powdery mildew tayo. Okay, so kailangan ko na pong mag-spray dito ng panlaban sa powdery mildew. Another po na nakikita ko pagdating sa insekto po ay yung infestation po ng mga aphids at saka yung white flies, na kasi dumadami po yung mga aphids natin at hindi na po siya ubrang hindi kontrolin. Okay, so ayan, makikita nyo po may mga aphids ayun, sa ilalim po ng dahon. Yan, andyan po yung mga aphids sa ilalim ng dahon. Silipin po natin sa ilalim and then makikita po natin yung infestation niya. Pag may mga langgam, may mga aphids po yan, especially po yung mga may white na ganon. Tingnan natin ilalim. Ayun, kita nyo po ba? Yan, so hindi na po basta-basta mahihil ng mga sabon-sabon. Okay, ayan, so kailangan na po natin na mag-conduct ng preventive. Okay, na kailangan na natin bawasan yung population ng mga aphids. Kaya't baka pamaya-maya or bukas ng umaga or mamayang hapon mag-spray po tayo. Pero bago mag-spray, ang ginawa ko po is nag-pruning na po ako sa ilalim. Kasi po kung hindi po ako magpo-pruning sa ilalim at mag-spray ako diyan, hindi ko po mapapasok na mabuti. Hindi po natin ma-spray na mabuti yung mga ilalim ng dahon ng ating pipino. Kasi napakarami pong dahon. So ito pong linya na to tapos na. Ayan yung ating napag-alisan. Ilalagay ko na lang po sa plastic mamaya yan. Pupurutin natin para sa kalinisan ng ating bed. And then mag-spray po tayo. So ito po, tapos na po ako mag-pruning dito. Medyo mainit kaya nag-stop ako. Ito po, hindi pa po ako nakakapag-pruning. Ayan. Kaya makikita nyo po yung ilalim. Yung bandang ilalim, medyo maraming dahon masyado. Ayan, so ang gagawin natin, so pag ganyan po kasi guys, pag nag-spray po ako rito ng pataas, hindi ko po mapapasok yung loob. Okay, whereas if you will compare dito sa prune na, makikita nyo mas maaliwalas, mas makakapasok na mabuti yung ating spray pang patay ng mga aphids. Okay, so isa rin sa gusto kong ibahagi sa inyo dito guys ay yung ating tanim, no? Dito nagtanim tayo ng 2 rows per bed. 2 rows yan. So this is to maximize yung plant density para mas marami tayong anihin. Okay, nagtanim tayo ng 2 rows dyan para yung unang harvest natin marami agad, di ba? Bali dito, kung ito yung bed na to na 3 meters, 2 row agad yung ating natamnan. So ang aking po kasing standard is isang linear meter, may 6 po ako na pipino. Samantalang sa single row, 3 lang po matatanim ko, mas kukunti. Okay, may advantages and disadvantages po yan. Dito po sa single row, makikita niyo, ayan, mas manageable yung mga vines niya. Hindi po siya siksikan. And hindi ako nakakakita rito ng mga sakit na katulad ng nasa double row. So far sa ngayon. So yun yung ating initial observation. Okay, so merong disadvantage kasi yung unang harvest natin, mas kukunti maaani natin kasi isang puno lang Kaya makikita niyo po dito sa single row, ginawa ko, naglagay ako ng string both side. Okay, ang idea ko kasi dito, ito pong isa na to gagawin kong 3 halaman. So magme-maintain ako ng secondary branch and
tertiary branch, pangatlong branch dito sa magkabilang gilid. Para maano natin, maparami natin yung sanga. Okay? And then yun yung ating i-maintain. So dito naman sa single row din na na vine management, ginawa ko rito dalawa lang. Okay? Sinunod natin yung diskarte ni Jose Solo Farming sa Japan. Yan, inadapt natin yung kanyang diskarte wherein single row tapos nagba-branch out siya ng isang secondary branch, and dito natin gagawin. So in this case, dito lang ako sa side na to maglalagay ng branch, and then yun po yung pagagapangin natin dito. Yan so far yung ating update. And pagdating po sa NPK naman, so yan po yung yung vine management. Importante po yun para po para maiwasan natin yung sakit. Katulad ng nakita natin dun, may mga powdery mildew, may mga fungus disease tayo nakikita. So kung ma-maintain natin na maganda yung circulation ng hangin sa ilalim po ng canopy ng ating pipino, mas tatagal po yung ating pipino. Okay? So ang daming bulaklak sa ilalim mo, kikita nyo. Ayan o. Okay? Maganda so far. So pagdating sa insect and pest, aphids po ang umaatake sa ating pipinuhan. Fungus disease, wala naman po tayong fungus diseases so far. Pero magkakandak na tayo ng preventive spray. So mag-spray na po tayo ng biofungicide. Okay, yung Serenade po ang isasama natin sa spray natin para makontrol niya rin yung powdery mildew. Okay? So ano pa? NPK naman, so nutrients. So ang pag nagsisilip ako, pag nag-inspect po ako kung may kakulangan ba sa nutrients, ang una ko tinitingnan yung ibaba. So wag dito sa naprune, kasi naprune ko na yan eh. So hindi natin makikita kung meron tayong kakulangan sa NPK dyan. So ito hindi ko pa po ito napuprune. Tingnan natin. Dito muna tayo sa babang dahon. So yung dahon niya okay, wala namang naninilaw, walang mga dilaw sa edges. Ibig po sabihin yung ating main nutrient, which is yung NPK, ay sakto lang, sapat lang. So pag titingnan nyo po yung kakulangan ng NPK, titingin po kayo sa bandang baba ng dahon. So pag may mga naninilaw dyan, may mga chlorosis na tinatawag, meron pong kakulangan tayo sa either nitrogen, phosphorus, or potassium. Ngayon pagdating sa taas, tingin na naman natin kung may kulang tayo sa micronutrients. Ang titingnan natin portion is yung bandang taas. Ang mga micronutrients po kasi ay responsible for transportation ng nutrients. Usually nagmamanifest yung kanilang kakulangan sa mga talbos sa bandang taas. So kung mapapansin nyo po rito, talbos natin ay okay naman, healthy. Ayun, may mga aphids doon. Mamaya, okay na yan. So ganun po tayo pag mag-inspect. Tingnan natin yung babang dahon. Pag may mga naninilaw sa babang dahon, either magulang na or kulang tayo sa NPK or nitrogen or phosphorus or potassium. Pag naman kulang ka sa micronutrients, tingnan mo yung mga talbos, yung bandang taas. Yan. So far, okay yung ating tanim. Healthy, sakto lang ang kanyang nitrogen, sakto lang ang kanyang micronutrients. Wala tayong nakikitang micro and macronutrients deficiency. Pero nasa fruit setting stage na po siya. May mga tuy-tuy na siya, kahit kailangan na nating paunti-unti suportahan ng foliar saka ng drenching yung ating tanim para ma-make sure natin na yung mga maliliit na yan, yung mga bunga na yan ay magtuloy-tuloy. Ayan may mga bunga. Sana yung bunga na rin ayun. Diba? Para yung mga yan magtuloy-tuloy, maging class A. Ayun tingnan mo to dire-diretso, boom 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 boom, tuloy-tuloy So kung yan po ay mami-maintain natin, every other day may harvest po tayo. Ngayon, pruning, ang pagpo-pruning ko po, inaalis ko lang po yung mga dahon sa ilalim na nagbablock sa daloy ng hangin. Okay? I think hindi pa ito yung timing ng pagpo-prune, kaya lang since mag-i-spray po ako mamayang hapon, nag-prune na po ako para pag nag-spray po ako rito pa ilalim, makokontrol natin, matadapuan natin, makukuha natin yung mga ilalim ng dahon na kung saan mayroon po mga aphids. Okay? Then, hanggang ang end po ng aking trellis ay hanggang doon po sa taas. Yan. Diyan po sa taas na yan ay magtatap pruning na po ako dyan. Pag naglampas na po siya rito, babaloktutin ko na po yung ating talbos. Kakating ko na po doon para makapag-focus naman na ako sa branch
Kasi ang ginagawa ko po ngayon, kung mapapansin po ninyo, wala tayong mga lateral branches, pinuputol ko po agad yan. Okay, habang nagtatanggal ako ng talbos or ng baging, tinitinan ko rin yung mga talbos, din pinuputol ko. Katulad po dito, for example, yan, no? Ganito lang po yung ginagawa ko. Yan, inaalis po natin to hanggang sa umakyat po sa taas. Every morning po pag pupunta ako rito, yan po yung ginagawa ko. And then inaalis ko rin yung talbos niya. Ito dahan-dahan ka lang. Yan, nakikita nyo po ba? Yan, tingnan natin. Whoop, yan, alisin natin yun, iwan natin yung bungang maliit. Yan po yung magtutuloy sa kay dahon. Ganun lang, inaalis ko lang yung mga talbos. Kung nakikita ko na may bungang isa, iiwan ko yung isang dahon, and then tuloy-tuloy lang. Okay, katulad po nito, ayan, may bunga siyang isa, inalis ko na yung talbos. Ayun. Okay, so pagkatapos ito, yun ay kasunod. Ngayon hanggang sa taas po yan, pag umabot po sa bandang taas, medyo mataas na nga talaga. Yan, pag umabot po doon, ibabaluktot ko po siya gano'n, itatali ko yung dulo, saka ko tatanggalin yung talbos niya, then dito na po ako magpo-focus. Yan. Ngayon, yung mga tutubo dito, mga branches, hayaan ko na po yun para siya namang gapang-gapangan niya yung mga main branch natin. So yun po yung discarding gagawin ko. Then papanatiliin ko po guys na malinis po yung ilalim. Okay? Importante na matanggal ko yung mga malalaking dahon sa ilalim para po yung ating hangin na manggagaling doon, so papasok po dyan, dire-diretso po sa loob. Okay? Para mapapaikot natin yung hangin. Yan po sa kabuuan ng ating mga pipino. So yun po so far yung ating update sa ating pipino. Ika 43 days niya since ako nag seed sowing sa tray. At wala pa, hindi pa po tayo nakakapag-harvest. So activity ko ngayon, ituloy ang pagpupruning dito. Ayan, babawasan natin yung dahon sa ilalim. Okay, and then mag-i-spray po tayo mamayang hapon pag medyo lumamig-lamig. Okay, so yun mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakapanood ng previous video ko, wherein sinare ko yung pagtatanim na pagpe-prepare ng taniman ng bell pepper, check nyo lamang po sa aking previous post. Ayan po yan, oh. Yan, subaybayan nyo rin po yan at sabay-sabay nating tunghayan kung ano yung magiging resulta ng ating experiment sa pagtatanim ng bell pepper dito po sa low elevation area sa Palayan City, Nueva Ecija. Yun lang po mga kaibigan, maraming salamat sa pag-tune in. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating video. Kung meron po kayong questions, meron po kayong suggestions, feel free to leave comment down below at we will really appreciate it para mapag-better natin, ma-improve natin yung pagtatanim ng ating mga pipino at mga gulay dito sa ating gilid-gilid ng bahay. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. See you soon mga kaibigan. Mag-ingat po kayong lahat. Bye bye.